Guys, meron tayo ditong unit, no? Honda Airblade 160. Ito po yung bago. So kung titingnan natin yung kanyang body design, parang minimal lang naman yung gumalaw. Ang pinakamalaki improvement dito sa motor na to, yung kanyang engine, kasi 160cc na to, tapos 4 valves. So walk around lang muna tayo dito sa body nito, kung ano ba yung mga features nito. So dito tayo sa ating handlebar. Ito yung kanyang instrument panel, napaka ganda. Full digital na to. Pag inopen natin, push mo lang to. Pag umilaw na yan, saka mo na siya mapipihit. So, ganyan siya nagpa-function. Tapos, ito pala yung kanyang susi, no? May dalawa siyang pindutan. Tapos, dito sa instrument panel natin, makikita natin dito, meron tayong fuel consumption. Yung actual or live fuel consumption natin kapag ginagamit natin. Tapos, meron tayong trip A, average na fuel consumption ng trip A. Tapos, meron tayong total kilometers, which is 3,918. Meron tayong trip A, may trip B. Yan. Tapos, meron tayo ditong orasan. Tapos, yung ating fuel gauge. So, wala ako nakita ditong battery indicator. So yun yung wala pala sa kanya. Tapos dito makita natin dito yung logo ng ABS, meron tayong high beam, tapos meron tayong signal light na ilaw dito, tapos yung susi na logo. Yung pag pinatay ko, ayan o, yung susi na logo. Tapos dito sa kanan yung check engine logo, meron tayong idling stop logo, ayan. Tapos yung kanyang overheat, tapos yung right signal. Ayun yung makikita natin dito sa mga ilaw. Tapos dito meron tayong Honda dito na parang emblem. Tapos dito sa left switch meron tayong signal light, meron busina. Tapos itong high beam and low beam. Sa kanan naman, meron tayong starter, tapos yung kanyang idling stop system. Dito sa harap mga pare, wala siyang mga pockets. Wala kayong ilalagay dyan na kahit ano. Tapos dito, meron tayong susian. May ilaw siya dito pag naka-activate na siya. Tapos ito yung bukasan ng upuan. Pinutin mo lang yan. Ay sorry, itatapat nyo pala dito yan sa seat and fuel na letter para nyo mabuksan tong seat and fuel. Yan. Pag binuksan natin, ito yung kanyang underseat compartment. So, mapapansin natin, napakalaki. Tapos, makikita natin dito, meron siyang USB charger. Maganda kasi dito, hindi nyo na kailangan ng mga car socket or magpapakabit pa ng mga charger sa mga phone nyo dito sa motor. Ito, stock meron na. Yun nga lang, dito sa ilalim ng upuan. Yung iba kasing mount, andun sa pinakaunahan. Pero ito, nasa underseat compartment. Tapos meron siyang ilaw dito. Tapos kung makikita natin itong pinaka space niya dito, meron siyang parang divider dito, ayun o. Para pag may nilagay kayo dito, hindi siya halo dito, yung mga ganun. Tapos ito, medyo malalim din siya, marami kayo may lalagay. Ang maganda kasi dito sa design nito, napakahaba. Yung tangke na kasi na dapat yung andito, nawala na, napunta dun sa harap. Kaya medyo lumawak talaga yung kanyang compartment dito. Para sa akin, mas okay na okay to kapag mahilig kayo mag long ride, meron kayong mga paglalagay ng mga gamit nyo. Dito, dami nyo nang mailalagay ng mga damit nyo, chinelas, or kapag mga vlogger kayo, may mga drone, camera. Tapos dito natin makikita yung kanyang battery. Ayan o, nakaangat siya. Para sa akin mas accessible siya kasi sa Honda Click kailangan nyo pa tanggalin yung may tornilyo doon na cover. Pero dito, ito lang siya o, igaganyan nyo lang. Tapos ito na yung battery. Kung papalitan nyo or may kakapit kayo, ito napakadali, accessible siya. Tapos itong kanyang grab bar, maganda kasi dito no, may hahawakan yung mga angkas nyo kapag nag long ride kayo. Tapos maganda dito, kapag binaba nyo yung upuan, tingnan nyo, yung angkas nyo, hindi siya malalaglag basta-basta dito kasi merong babanggaan dito. Safety na rin dun sa mga backride natin. Itong kanyang upuan naman, wala naman siyang stopper dito. Ayun na, kusas ang babagsak dito. Laking tulong din dito kapag andito pala yung tangke no, parang mga PCX, ADV, yung ating underseat compartment, lalaki talaga. Yun nga lang, may masasacrifice kayo, mawawala yung ating napakalaking footboard dito. Kumbaga wala na kayo malalagay dyan. Andito na lahat yung mga bagahe nyo. Pero kung babiyahe naman kayo, pwede kayo bumili ng bag na malaki. Pwede nyo rin ilagay dito, ipapatong nyo dito, may mga gumagawa nun. Kaya okay din kahit nasacrifice yung footboard natin na malaki, pwede nyo pa rin ito patungan ng mga bag nyo kapag maglo-long ride kayo. Yun nga lang, wala siyang mga hook dito na pwede nyo sabitan ng mga pinamili nyo sa palengke. Kasi nga, wala na siya ditong space na malaki. Pero pwede nyo ilagay ito ng mga bag kapag babiyahe kayo. Dito sa rear suspension niya, naka-dual shock yan. So kapag may mga angkas kayo, medyo matatag to. Dito basta-basta tutukod. Tapos makita natin dito yung kanyang air filter. Pares na pares ng mga Click 160, ADV, tsaka PCX. Tapos meron itong ESP Plus or Enhanced Smart Power. Sa kanyang preno naman dito sa likod, naka-drum brake siya. Tapos yung size ng gulong niya, 100 by 80 size 14.
Tas ito yung kanyang fender para hindi tayo matatalsikan ng putek. Dito naman sa gilid, makikita natin dito yung emblem ng Airblade tapos special edition. Dito sa kanyang footboard, ito lang po siya mga pare kayo, no? As in paa lang po talaga yung mailalagay nyo. Pero gaya nga lang sabi ko kanina, pwede kayong maglagay ng bag dyan. Tapos ito yung kanyang side stand, ito yung kanyang foot peg. Parang sa Click 150 na alloy ito. Tapos ito, mga plastic na to. Ang angas ng pagkakalagay ng fairings dito, no? Ang ganda ng pagkakadesign. Combination ng black, tapos dito, ibang kulay. Tapos may mga lines dito. Tapos ito, bukasan to ng spark plug yan mga pare kayo kapag magpapalit kayo. Mas accessible na spark plug nyo kasi dito na lang siya bubuksan, no? Hindi na kayo magtatanggal ng gilid ng fairings or magtatanggal ng upuan. Kasi yung isang tornilyo na to, ito na lang po tatanggalin nyo at ma-open nyo na yung inyong spark plug. Tapos dito makikita natin dito, meron ditong emblem A tsaka B, Airblade. Dito naman meron tayong SP 160 which is special edition. So itong model na to mga pare ko, special edition to. Napakaganda ng upuan. Combination siya nung brown tsaka nung black. Dito naman sa unahan mga pare kayo, ito yung kanyang telescopic. Traditional is telescopic fork. Tapos yung kanyang fender, dito siya naka-mount sa may baba ng shock. Kasi di ba yung Honda Click, dito naka-mount sa taas. Hindi sumusunod dito sa shock, pero ito, sumusunod na itong front fender sa shock. Pag kumakaldag kayo, gumagano din siya. Para sa akin, mas maangas yung ganitong design, ano? Para sa akin, ang lakas ng dating. Tapos, meron tayong single caliper na disc brake sa unahan. Tapos, ito yung ating rotor disc. Bilog lang siya mga pare kayo, plain. Pero ang maganda dito, meron po itong anti-lock braking system. Tapos yung size po ng mga gulong nito, 90 by 80 size 14. Tubeless po ito, unahan at likuran. Dito naman po sa front view natin, ito po yung kanyang headlight. Dual headlight po yan. Tapos ito yung kanyang daytime running light. Napakaangas, no? Hindi lang siya basta diretso lang na linya na to. Ito, meron siyang pa-design dito na paganyan. Tapos yung headlight niya, maangas din dito. Tapos ito yung kanyang signal light dito, tsaka ito. So integrated siya dito sa pinaka-assembly nitong Airblade 160. So ito yung view nito sa harap, no, napakaangas din talaga. Ang maganda kasi dito sa ganitong design ng fender, no, nakababa. Pwede kayong maglagay dito ng mini driving light. Isasalpak nyo lang dito para may extra ilaw kayo kapag mag-night ride kayo or long ride. Pag inabutan ng dilim sa daan, okay na okay. Dito sa kanyang tail light, no, yung kanyang stoplight tapos yung signal light integrated. Unlike sa mga iba, nakaseparate yung signal light dito. Pero dito magkasama siya. Ma-advantage nito, hindi siya prone sa mga bali. Unlike kasi sa mga nakalawit dito, pag tinamaan, bali. So palit. Dito, hindi. Wala kayong magiging issue na ganun kasi ayun, tagun-tago siya dito. Kaya okay na okay. Tapos dito makikita natin dito yung Honda. Tapos reflectorize dito, dagdag visibility sa atin sa daan. Tapos merong ilaw dito para kita yung ating plate number, tapos ating fender. Ito naman kanyang exhaust, maliit lang yung butas niya dito, napakatahimik pero napakalakas ng makina. Puro itim na yan. Unlike sa mga design ng Honda Click 160, meron pa silang parang design dito sa tip, pero ito plain black talaga. Tapos heat guard. So ito naman mga pare ko yung side dito sa right. Makikita natin dito, ito yung lagay ng coolant. Mas accessible siya. Isang tornilyo lang din. Tapos malalagyan nyo na. Saka dito, makikita nyo dito kung anong level yung coolant nyo. So dito, tama lang, nasa high. Ganun yung pagtitingin dito ng level ng coolant para iwas overheat sa atin. Kasi pag ito naubusan ng coolant, ay overheat talaga. Tapos ito yung kanyang radiator. Tapos radiator cover. Tapos dito nilalagyan ng langis kapag mag-change oil tayo. Yung makina nito, yung pinaka-highlight nito. Kasi yung pinaka-body design, minimal lang naman yung na bago. Pero dito, makina talaga yung pinaka-highlight dito. So 160cc, 4 valves kasi yung dati 2 valves, ngayon is 4 valves na. Siyempre liquid cooled, single overhead cam. Tapos itong makina na ito mga pare ko, ito ngayon yung pinakamalakas sa 150 to 160cc category na scooter. Subok na natin to, pero ipapakita ko pa rin sa inyo yung power nito. Hindi naman tayo makikipagkarera syempre, pero sa next video natin ipapakita ko sa inyo yung power nitong 160cc. All stock mga pare ko, wala tayong binago dyan sa CVT. As in wala. Company sealed to mga pare ko. Kaya malalaman nyo yung power nito sa susunod natin na video. So yun lang mga pare ko, sana nagka-idea kayo dito sa Airblade 160. At ito pala yung kanyang presyo. So sa ganitong presyo, sulit na sulit. Malaking makina, napaka-komportable, napakadaming features. Tapos isa pa dito is may ABS or anti-lock braking system na napaka-useful lalo na sa mga maulan na ride, maputik, mabuhangin. Confident tayo na gamitin yung ating preno sa mga ganong mga kalsada.
Siguro para sa akin, ang nakikita ko lang improvement dito, no, yung kanyang gas tank, kasi 4.5 liters to eh. Sana gawin na rin nilang 5.5 liters na kagaya ng Honda Click 160 para kompleto Ricados na. Ala, eto na eh. Meron ng ABS, malaking compartment, sana laki nila yung tangke, digital meter, may USB charger, may ilaw pa yung pinaka underseat compartment para pag may kukunin tayo, eh kitang-kita natin. So check natin, since gabi ngayon, madilim, tingnan natin kung visible ba talaga yung mga gamit sa loob natin. Kapag nakailaw na yung ilaw niya doon sa loob ng underseat compartment, try natin. Patayin natin yung ilaw natin dito. Patayin natin to. Ito din patayin natin. Tapos yung ilaw natin, patayin din natin sa labas. Yan, madilim na. Tapos open natin yung ating underseat compartment. So ito mga pare ko, no, ewan ko kung kitang kita niya, pero ako visible sa akin yung mga gamit dito. Ito yung pinakailaw niya. Hindi lang masyadong kitang kita talaga sa camera, pero akin na-appreciate ko eh. Ayan, ito yung patay, walang ilaw. Then ito yung meron. Yan, di ba? Ayan yung pinagkaiba niya. Dito, kita mo na kung ano yung dudukutin mo dito sa loob ng compartment mo. Hindi ka nagagamit ng flashlight. So next video, test ride naman tayo ditong Airblade 160. Yun lang mga pare ko ngayong araw. Peace out.